Audio Jungle. Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kabantalan. Ako po si Paolo Salamatin. Samahan ninyo akong pasadaan ng mga balita sa loob at labas ng Pantalan. Ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, pinangunahan ng Port Management Office ng Marquez ang pagsasagawa ng Port Facility and Security Advisory Council Simultation Exercise ngayong taon. Kung para saan ang nasabing aktibidad, pakinggan sa report ni Cara Perdito. Nagtipon-tipon ang mga kawani ng Port Management Office ng Marinduque, Quezon, kasama ang lokal na pamahalaan ng Quezon Province at iba pang ahensya ng gobyerno sa isinagawang Port Facility and Security Advisory Council o PFSAC Simultation Exercise 2023 sa Lucena Port. Sa kabila ng mga naudlot na schedule dahil sa idinulot ng bagyong Egay at availability ng ilang personnel mula sa iba't ibang ahensya, naisa katuparang isagawa ang nasabing aktibidad mula sa tulong na ipinabot ng lokal na pamahalaan ng Lucena. Sa ginanap na simultation exercise na may kanya-kanyang senaryo, pinamalas din ng iba't ibang sangay ng gobyerno ang kani-kanilang paraan o execution tungo sa pagbibigay ng tamang safety and security response. Layo na nasabing taon ng simultation exercise na imulat ang lahat ng mga nakilahok sa iba't ibang klase ng pagtugon sa kabuuang seguridad ng publiko sa Pantalan. Sa kasunod na balita, isang joint exercise naman ang isinagawa sa Port of Surigao para sa mga port police officers. Para sa detalye, alamin sa report ni Lucy Valdez. Nilahukan ng Port Police Officers ng Port Management Office ng Surigao kasama ang ilang law enforcement organization ang ginanap na counter-terrorism operation exercise kamakailan sa Port of Surigao. Layunin ng nasabing aktibidad na hasain ang kakayahan ng bawat partisipante sa pamamagitan ng Urban Counter-Revolutionary Welfare Course at ang visit, board, search, and seizure o ang VBSS Simulation Joint Exercise. Sa pamumuno ng PNP Action Force, PNP Maritime Group at ang Philippine Navy sa isinagawang aktibidad, naghanda umano sila ng pagsusulit sa lahat ng mga lumahok na susubok sa kanilang strategic decision making at epektibong pagtugon sa anumang panganib. Maliban sa mga port police, nagpaabot din ng suporta na mismong nakiisa sa isinagawang exercise ang Montenegro Shipping Lines kasama ang Global Port Surigao Terminals Incorporated. Naging matagumpay naman ang isinagawang Drug Awareness Symposium ng PMO Davao kamakailan. Para sa detalye, silipin natin sa report ni Anta Roquin. Nagsagawa ng Drug Awareness Symposium ang PMO Davao sa pangunguna ng PPA Port Police Division, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ginanap sa PMO Davao Training Center. Dinaluhan ito ng lahat ng organic personnel ng nasabing PMO sa pangunguna ni PMO Davao Port Manager Annalyn G. Aguila at iba pang opisyales mula sa PDEA. Layunin ng symposium na maging pamilyar ang mga empleyado sa iba't ibang uri ng droga at mga masasamang epekto nito sa mental at physical health ng mga empleyado ng PPA. Matapos ang symposium ay agad naman nagsagawa ng surprise drug test ang mga kawani ng Port Police Department at PDEA Region 11 sa mga empleyado ng PMO Davao kung saan inaasahang negatibo ang resulta ng lahat sa nasabing drug test. Isang pasahero naman ang arestado matapos mahulihan ng pinaghihinalang ilegal na droga sa passenger terminal building ng Port of Lucena. Para sa detalye, narito ang aking report. Isang pasahero ang arestado ng PPA Port Police Division sa passenger terminal building ng Lucena Port matapos mahulihan ng pinaghihinalaang ilegal na droga. Ayon sa mga otoridad, nalaglag ng sospek ang isang tube ng marijuana habang sumasailalim ito sa baggage inspection papasok ng terminal. Agad namang dinala ang suspect sa headquarters ng PPD kung saan napag-alaman na ang nasabing suspect ay isang construction worker na pasakay sana umano ng barko papuntang Marinduque. Ang insidente ay agad namang ipinagbigay alam sa PDEA para sa formal na investigasyon kung saan kinumpirmang marijuana ang nilalaman ng tube. Sa ngayon nasa kustodiya na ng PDEA ang nasabing suspect. Alamin naman natin kung ano ang ginawang solusyon ng Port Management Office ng Batangas sa inirereklamong mga speed humps sa kahabaan ng Port Access Road sa Port of Batangas. Para sa detalye, narito ang aking report. Agad na inaksyonan ng Port Management Office ng Batangas ang madalas na inirereklamo ng mga port users na dumaraan sa access road ng Port of Batangas na kung saan mahirap daw madetermina ang mga speed humps dito
na nagdudulot ng biglaang preno o pagkakauntog ng mga sakay na pasahero. Dahil dito, nagbigay ng direktiba si Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago sa pamunuan ng PMO Batangas na maglagay ng mga markings o pintura sa lahat ng mga nasabing humps nang sa gayon ay madali itong makita ng mga papunta sa pantalan. Ang aksyon na ito ay patunay sa pagmamalasakit ng PPA sa lahat ng mga port users habang nananatili pa rin ang ahensya sa pagtanggap ng mga ganitong klaseng reklamo na kailangan ng agarang tugon tungo sa pagpapabuti ng serbisyo sa pantalan. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, i-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, ako po si Paulo Salamatin at ito ang Ronda Pantalan.